Naranasan mo na bang maramdaman na may malaking mangyayari, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit? Baka bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso mo o kaya'y kumikislap ang kandila kahit walang hangin. Scorpio, hindi ito mga aksidente. Bumulong ang universo sa iyong pangalan, inihahanda ang isang sandaling kayang baguhin ang lahat. Ang isang taong inakala mong tuluyan nang nawala ay nananatiling konektado sa iyong kaluluwa at malapit na siyang ibalik ng tadhana. Manatili ka hanggang sa huli dahil maaaring ito na ang senyales na matagal mo nang ipinagdarasal sa buong buhay mo. Scorpio family, makinig kayong mabuti dahil para sa inyo ang mensaheng ito ngayong araw. Kilala kayo sa inyong malalim na puso, tapat, misteryoso, at matatag, at kapag nagmamahal kayo, buong kaluluwa ang inyong ibinibigay. Kamakailan lang, nagsimulang magbago ang enerhiya sa paligid ninyo. Maaaring bigla ninyong naaalala ang isang tao mula sa nakaraan, nananaginip ng paulit-ulit, o may mga damdaming sumusulpot ng walang dahilan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit na bumabalik sa isip mo ang isang pangalan o alaala, ito ay pahiwatig, isang sagradong tanda na muling gumagalaw ang tadhana. Inihahanda ng universo ang isang muling pagkikita, isang pagkakataon na kayang paghilumin ang lumang sugat at muling gisingin ang iyong espiritu. Manatiling kalmado, buksan ang iyong puso, at makinig ng mabuti. Dahil nakita ng tarot ang darating, at ito ang bagay na matagal nang inaantay ng iyong kaluluwa. Ang kasalukuyang enerhiya at mga palatandaan. Scorpio, mabigat ang enerhiya sa paligid mo ngayon, hindi ba? Ito ang tahimik na sandali bago dumating ang isang malaking pangyayari, parang hangin bago umulan. Ramdam mo ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, pero hindi mo maipaliwanag. Bawat tunog mas malakas. Bawat katahimikan mas malalim. Kamakailan, baka napansin mo ang maliliit at halos hindi maipaliwanag na mga bagay. Isang puting paru-paro na dumapo malapit sa iyong bintana. Isang kantang galing sa nakaraan na bigla na lang tumutugtog. Isang pangalang matagal mo nang hindi naririnig, biglang lumitaw sa iyong feed. Hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay mga pahiwatig, mga sagradong tanda na muling gumagalaw ang tadhana. Minsan, ang universo ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga sandaling humahaplos sa ating espiritu. Kapag ang kandila'y kumikislap kahit walang hangin, may kaluluwang iniisip ka. Kapag bigla kang nagigising ng 3:00 ng umaga na mabilis ang tibok ng puso, ibig sabihin konektado ang iyong enerhiya sa iba. Kapag paulit-ulit ang parehong panaginip, hindi ito basta alaala, ito ay paalala ng universo sa isang pangakong hindi kayang burahin ng panahon. Marami ka ng pinagdaanan, Scorpio. Dala ng iyong puso ang mga bagyong tahimik. Natuto kang umiti kahit masakit at magpatuloy kahit hindi sigurado sa daan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may liwanag sa loob mo na hindi namamatay. Ang liwanag na iyon ay pananampalataya, pananampalatayang kayang gumalaw ng bundok, pananampalatayang patuloy na naniniwala na ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig, ay laging nakakahanap ng daan pauwi. Sa ngayon, muling sinusubok ang pananampalatayang iyon. Ipinapakita ng tarot ang enerhiya mo bilang pagbangon, ang katahimikan matapos ang kaguluhan, ang sandaling humuhupa ang mga alon. Ang nakaraan ay bumubulong sa iyo, hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Unti-unting bumabalik sa iyong orbit ang enerhiya ng isang tao. Ramdam mo ito sa biglang bugso ng emosyon, lungkot na may halong kapayapaan, o pananabik na may kakaibang ganda. Minsan ay parang naaamoy mo ang isang bagay na pamilyar, gaya ng pabangong akala mo'y nakalimutan mo na noon pa. Sa kulturang Pilipino, madalas sabihin ng matatanda, kapag may biglang katahimikan, may dumadaang kaluluwa. Kapag biglang tumahimik ang lahat, ibig sabihin may espiritu sa paligid. At nitong mga huli, Scorpio, sinusundan ka ng katahimikang iyon. Nililinis ng universo ang ingay, gumagawa ng espasyo, para marinig mo na sa wakas ang matagal nang sinasabi ng iyong puso. Mapapansin mo ring nag-iba ang paligid mo. Mas mabagal ang pagliyab ng kandila. Iba ang kilos ng mga alaga. May random na kilabot kahit mainit ang hangin. Lahat ito'y mga anyo ng enerhiya, mga mensahe mula sa hindi nakikitang mundo. Tinatawag ito ng matatanda na pahiwatig ng tadhana, mga tanda ng kapalaran. Huwag kang matakot sa mga ito. Mga biyaya sila, hindi mga babala. Patunay sila na totoo ang nararamdaman mo, nagising na muli ang iyong kaluluwa, handang tanggapin ang minsang nawala. Hindi nagmamadali ang universo. Pinagkakaayos nito ang mga puso, mga aral, at ang tamang oras.
Ngunit kapag handa na ang lahat, hindi na maikakaila ang pagbabago. Para sa iyo, Scorpio, narito na ang pagbabagong iyon. Ginagabayan ka tungo sa pagkakasundo, sa paghilom, at sa kapayapaan, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa iyong sarili. Kaya ngayong gabi, kapag nagsindi ka ng kandila o tumingala sa mga bituin, maglaan ka ng sandali para ibulong ang iyong hiling. Nakikinig ang enerhiya sa paligid mo. Nanonood ang mga espiritu ng iyong mga ninuno. At ang minsang nagmahal sa iyo, nararamdaman rin nila ang hatak na ito, saan man sila naroon. Muling kumikilos ang tadhana, Scorpio. Hindi mo kailangang habulin ito. Kailangan mo lang itong kilalanin. Naroon na ang mga palatandaan, sa hangin, sa mga panaginip, at sa ritmo ng sarili mong puso. Ang nakatagong damdamin ang enerhiya ng isang tao. Scorpio, ipinapakita ng tarot na may isang enerhiya na umiikot sa paligid mo, tahimik pero makapangyarihan, parang mga along muling bumabalik sa pampang. Isang tao ang minsang lumayo, inakalang dadalhin ng katahimikan ang kapayapaan, ngunit sa halip ay naging pinakamabigat nilang pasanin ito. Gabi-gabi, bumabalik sa iyo ang kanilang mga isip, ang tinig mo, ang iyong tawa, ang tingin ng iyong mga mata noong huli kayong nag-usap. Noong una, sinikap nilang ibaon ang mga alaala sa trabaho, distansya, at pride. Pero may paraan ang tadhana na paghabiin muli ang mga kaluluwa, kahit gustong kalimutan ng isip. Ngayon, nararamdaman nila ang nararamdaman mo, ang hindi mapakaling enerhiya, ang biglang hatak ng emosyon, ang lungkot na sumisibol ng walang dahilan. Dahil konektado pa rin ang inyong mga kaluluwa. Gaano man sila lumayo, may di nakikitang sinulid na patuloy na nag-ugnay sa inyong mga puso. Nakikita mo, Scorpio, hindi talaga nagwawakas ang pag-ibig, nagbabago lamang ito ng anyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag itinakda ang dalawang kaluluwa para sa isa't isa, walang distansya o katahimikan na makakaputol sa koneksyon nila. Tinutukoy ito ng matatanda bilang taling ng tadhana, ang sinulid ng kapalaran. Kahit ito'y humaba, hindi ito napuputol. At ngayon, muling humihigpit ang sinulid na iyon. Ipinapakita ng tarot na nananaginip sila tungkol sa iyo. Sa kanilang mga panaginip, nakikita nila ang mga pamilyar na lugar, marahil ang huling lugar ninyong pinagtapunan, o ang daang minsan ninyong nilakaran ng magkasama. Nagigising silang may kakaibang init sa dibdib, hindi maunawaan kung bakit. Tinatangka nila itong balewalain, ngunit patuloy silang pinapadalhan ng paalala ng universo. Ang paborito mong kantang biglang tumutugtog sa isang cafe. Isang estrangherong binabanggit ang pangalan mo. O isang mensaheng kanilang tinatype, ngunit hindi kailanman napapadala. Sa kaibuturan nila, alam nilang may nagbabago. Ramdam nila ang enerhiya mo na tumatawag sa kanila, isang banayad na bulong na nagsasabing, panahon na. May dala silang pagsisisi. Paulit-ulit nilang pinapatugtog sa isip ang nakaraan, tinatanong ang sarili kung pwedeng naging iba ang lahat. Alam nila ngayon na ang paglayo ay hindi nagtapos ng koneksyon, pansamantala lamang itong naantala. Pinakita ng distansya kung ano talaga ang nawala sa kanila. Sa tarot, ito ang enerhiya ng The Hanged Man, isang kaluluwang nakabitin sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, natututo sa pamamagitan ng pagninilay. Ipinapakita ng mga baraha na dumadaan sila sa espiritual na paggising, unti-unting nauunawaan na ang pag-ibig ay hindi pag-angkin, kundi tamang panahon na ibinibigay ng universo. Miss nila ang iyong init, Scorpio. Miss nila kung paanong naintindihan mo sila kahit wala silang sinasabi. Miss nila kung paano ka nanatiling kalmado kahit magulo ang lahat. At ngayon, habang nilalakbay nila ang sariling anino, nakikita nila na ang pag-ibig mo ay hindi basta-basta, isa itong biyaya, isang salamin ng kanilang mas mataas na sarili. Malakas at halos magnetiko ang enerhiya sa pagitan ninyong dalawa. Kaya mo nararanasan ang kakaibang emosyon nitong mga nakaraang araw, alon ng lungkot, biglang saya, o isang tahimik na kapayapaan ng walang malinaw na dahilan. Enerhiya nila yon na dumadaampi sa iyo. Dalawang kaluluwa na nagbubulungan sa isa't isa sa kabila ng distansya at panahon. Minsan, pinapayagan ng universo ang paghihiwalay hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Pareho kayong kailangang maghilom, lumago, at maunawaan ang sarili ninyong halaga. At ngayon, habang muling nag-aayos ang enerhiya, nagsisimulang magliwanag ang lumang koneksyon, banayad sa una, ngunit mas nagiging maliwanag sa bawat isip, bawat panaginip, bawat tibok ng puso. Sa tradisyong Pilipino, kapag patuloy na bumibisita sa iyo sa panaginip ang isang tao o nakakaramdam ka ng kilabot bago marinig ang kanilang pangalan, ibig sabihin hindi mapakali ang kanilang kaluluwa hanggat may hindi pa nasasabi o nagagawa.
Iyon ang nangyayari ngayon. Tumutawag ang kanilang kaluluwa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig, dahil sa hindi pa natatapos na kapalaran. Maaaring wala pa silang tapang magsalita, ngunit ipinapakita ng tarot na puno ng damdamin ang kanilang puso. Lumalabas ang barahang damuon, isang tanda ng mga nakatagong damdamin, ilusyon, at mga lihim na naghihintay maihayag. Sinasabi nito na itinatago ng taong ito ang kanilang emosyon sa likod ng pride, ngunit unti-unti nang nababasag ang katotohanan. Malapit na, Scorpio, hindi na kayang pigilan ng kanilang katahimikan. Sumasabay ang enerhiya ng judgment, isang muling pagsilang, isang tawag mula sa universo. Ito ang sandali kung saan muling pinagtatagpo ang mga lumang kaluluwa upang tapusin ang mga iniwang hindi natapos. Nararamdaman nila ang tawag ngayon. Mabilis ang tibok ng puso nila kapag naririnig ang pangalan mo. Hinahatak muli ang kanilang kaluluwa patungo sa iyo. Maaaring hindi nila alam kung bakit, pero alam ng kanilang mas mataas na sarili, dahil hindi lang ito pagbabalik ng mga puso. Ito ay pagbabalik ng mga kapalaran. Kaya kung iniisip mo kung bakit hindi mo sila matigilan sa iyong isipan nitong mga nakaraang araw ito'y dahil hindi rin nila kayang tigilan ang pagdama sa iyo. Nasa gilid na kayong dalawa ng isang bagay na banal, isang pangalawang pagkakataong isinulat na sa mga bituin bago pa man kayo nagkakilala. Ang mensahe ng tarot at ang simbolikong pagbasa. Scorpio, ang mga barahang nasa harap ko ngayong gabi ay may dalang sagradong enerhiya, marahang kumikislap, tulad ng kandilang nagliliwanag sa isang tahimik na silid. Sa wakas, malinaw nang nagsasalita ang universo, at ang mensahe nito ay punang kapalaran, pag-ibig, at banal na oras. Ang unang barahang nagpakita ay The Lovers. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pagpili. Ipinapaalala nitong ang pag-ibig ay hindi aksidente, ito ay desisyon ng kaluluwa na makilala ang sarili sa isa pa. Ang The Lovers ay paalala na ang koneksyon na ito ay hindi basta-basta. Natagpuan ninyo ang isa't isa sa panahong ito dahil matagal nang magkakilala ang inyong mga kaluluwa. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi kalooban, ang kusang loob ng puso na iginagalang maging ng langit. Kapag lumitaw ang The Lovers, ibig sabihin ay matagal nang naghihintay ang tadhana na maalala ninyo ang isa't isa. Gaano man katagal nananatiling dalisay ang big kiss. Ginagabayan kayo ng universo pabalik sa isa't isa, dahan-dahan, tibok ng puso sa tibok ng puso. Ang ikalawang baraha ay The Star. Scorpio, kumikislap ito ng pag-asa, paghilom, at pananampalataya. Lumilitaw ito matapos ang bagyo, matapos ang puso'y mabasag, matapos ang mga gabing akala mo'y hindi ka na muling magiging buo. Ang The Star ay pangako na hindi na sayang ang iyong mga luha. Ang bawat sakit na naranasan mo ay tumubong ugat ng iyong pagbabago. Sa kulturang Pilipino, kapag biglang nagniningning na bituin sa langit, sinasabi ng matatanda na yon ay espiritong nagbabantay, gumagabay pauwi. Ganyan din ang mensahe ng The Star. Ang iyong mga ninuno, mga anghel na tagapagbantay, at ang universo mismo ay pinagtutulungan para maibalik ang kapayapaan sa iyong buhay. Panahon ito ng panibagong simula. Ibinubulong ng barahang ito na buksan mo muli ang iyong puso, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Pagkatapos ay sumusunod ang The Wheel of Fortune. Matagal kang nakaramdam ng pagkakabigti, Scorpio. Parang umiikot lang sa parehong alaala, kahit anong pilit mong umusad. Ngunit ngayon, muling umiikot ang gulong ng kapalaran. Ito ang galaw ng banal na oras. Ang mga naantala noon ay unti-unti nang dumarating. Matagal nang inaayos ng universo ang mga landas, pinapagaling ang mga lumang sugat, at inihahanda ang dalawang kaluluwa para sa susunod na kabanata. Ipinapaalala ng The Wheel na lahat ng bagay ay may dahilan, pati sakit, pati katahimikan. Sa karunungang Pilipino, madalas sabihin, ang tadhana, umiikot din. At kapag ito'y umikot pabor sa'yo, umaagos ang mga biyaya tulad ng ulan matapos ang tagtuyot. Iyon ang ibig sabihin ng barahang ito, simula ng bagong panahon, kung saan muling nagkikita ang mga pusong minsang nagkahiwalay. At ngayon bumabangon ang huling baraha, Judgment. Taglay nito ang enerhiya ng paggising, kapatawaran, at muling pagsilang. Ipinapakita nito ang mga kaluluwang umaahon mula sa dilim, tinatawag ng trompeta ng isang anghel, tumutugon sa tawag ng tadhana. Scorpio, ito ang iyong sandali ng pagkakalinaw, hindi bilang parusa, kundi bilang paggising. Tinatawag kang pakawalan ang nakaraan, patawarin hindi lang ang iba, kundi pati ang iyong sarili.
Madalas lumitaw ang barahang ito kapag ang dalawang kaluluwa ay muling pinagtatagpo matapos matuto ng kanikanyang aral. Ipinapahiwatig nito na ang minsang nagtapos ay hindi pa talaga tapos, pansamantala lamang itong natulog, naghihintay ng tamang oras para muling magising. Malinaw ang mensahe. May isang tao mula sa iyong nakaraan na sa wakas ay naunawaan ang iyong halaga. Gumigising ang kanilang puso. Handang magsalita ang kanilang espiritu. At malapit ng likhain ng universo ang tamang sandali, maaaring sa isang pagkikita, isang mensahe, o isang panaginip na sobrang totoo, upang muling magtagpo ang inyong mga kaluluwa. Ngunit may mas malalim pang kahulugan sa mga barahang ito. The Lovers, the Star, the Wheel, at Judgment, kapag pinagsama, bumubuo ng banal na pagkakasunod, pag-ibig, pag-asa, pagbabago, at pagmulat. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng pag-ibig, ito ay tungkol sa paghilom ng kaluluwa, isang muling pagkakahanay ng iyong espiritu sa liwanag. Nais ipaalala ng tarot ito sa iyo. Hindi mo hinahabol ang tadhana ang lumalapit sa iyo. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat bulong ng hangin ay pag-aayos ng universo ng iyong landas tungo sa kung ano ang para sa iyo. Kaya kung nitong mga nakaraang gabi ay gusto mong magpatawad, mag-abot, o magsindi ng kandila habang binubulong ang pangalan ng isang tao, gawin mo ito ng may kapayapaan. Sagrado ang enerhiya sa paligid mo ngayon. Manipis ang tabing sa pagitan ng mga puso. Nakikinig ang mga anghel. Naroon ang iyong mga ninuno. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa divine timing, tamang oras, tamang tao, tamang pagkakataon. At para sa iyo, Scorpio, nagsisimula ng buksan ng tadhana ang panahong iyon. Nagtatapos ang mensahe ng tarot sa isang banayad na paalala. Kapag tinawag ka ng tadhana, huwag kang matakot tumugon. Dahil ang babalik sa iyo ay hindi ang sakit, kundi ang pangakong ang pag-ibig, kapag totoo, ay kailanman hindi namamatay. Nag-aantay lamang ito hanggang muling maging handa ang kaluluwa. Ang ritual gabay sa pagmamanifest. Scorpio, naihanda na ng universo ang lahat, ngunit para tuluyang bumukas ang enerhiyang ito, kailangan mong salubungin ito ng buong puso. Maaaring nakasulat na sa mga bituin ang kapalaran, ngunit pananampalataya ang siyang nagiging liwanag ng mga bituin. Ngayon, ginagabayan ka ng tarot tungo sa isang sagradong gawain ng manifestation, simple ngunit makapangyarihan. Isang ritual na nag-ugnay sa puso mo sa ritmo ng universo. Ngayong gabi, kapag tumahimik ang paligid, ihanda ang isang maliit na lugar para sa iyong ritual. Kakailanganin mo ng 3 bagay. Isang puting kandila, simbolo ng kadalisayan at katotohanan. Isang dahon ng laurel, bay leaf, dahon ng pagnanasa at pagpapalaya. Isang maliit na baso ng tubig, kumakatawan sa kalinawan at kapayapaan. Umupo ng kalmado, huminga ng mabagal, at hayaang lumambot ang iyong isipan. Pabayaan mong alalahanin ng puso mo ang kapayapaan lamang, hindi sakit, hindi takot, hindi pagsisisi. Pagkatapos, bulongin ang mga salitang ito. Kung ang pag-ibig na ito ay nakasulat sa mga bituin, hayaang bumalik ito sa tamang oras at sa tamang paraan. Pinalalaya ko ang lahat ng sakit at tinatanggap ko ang kapayapaan. Tiwala ako sa universo na gabayan ang nakalaan para sa akin. Sindihan ang kandila. Pagmasdan mabuti ang apoy. Kapag malakas ang pagkislap, ibig sabihin nagigising ang iyong enerhiya. Kapag matatag ang pagliyab, ibig sabihin handa na ang iyong puso. Ilapag ang dahon ng laurel sa tabi ng kandila. Isulat dito ang isang salita, patawad. Patawarin sila. Patawarin mo rin ang sarili mo. Dahil ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ito ay pagpapalaya sa enerhiyang pumipigil sa tadhana. Pagkaraan ng ilang sandali, ihulog ang dahon ng laurel sa baso ng tubig. Hayaang lumutang ito. Simbolo ito ng paglilinis, paghuhugas ng luma upang makapasok ang bago. Pumikit at imahinahin ang liwanag na dumadaloy sa paligid mo, malambot, ginintuang, at banayad. Isipin mo itong bumubuo ng 100 humahaba sa hinaharap, nagdudugtong sa iyo at sa taong inaalala ng iyong kaluluwa. Hindi mo kailangang tawagin ang kanilang pangalan, alam na ng universo kung sino sila. Kapag tapos na, hayaang magliyab pa ng kaunti ang kandila. Bulongin ang iyong pasasalamat sa universo, sa iyong mga anghel, at sa iyong mga ninuno. Sa paniniwalang Pilipino, pinalalakas ng pasasalamat ang mga biyaya. Ang pagsasabing salamat, bago pa man tumanggap ay ang pinadalisay na anyo ng pananampalataya. Pagkatapos maglaho ang kandila, ibuhos ang tubig sa labas ng iyong tahanan, malapit sa halaman, puno, o lupa.
Hayaan mong sipsipin ito ng kalikasan kasama ng iyong hiling. At pagkatapos, Scorpio, bitawan mo na. Huwag habulin ang resulta. Dahil kapag ginawa mo ang ritual na ito ng dalisay ang puso, mas mabilis gagalaw ang universo kaysa sa inaasahan mo. Mararamdaman din ng taong nakalaan para sa iyo ang pagbabagong ito. Saan man sila naroon, magigising ang kanilang espiritu, ang parehong liwanag na humaplos sa iyo ay hahaplos din sa kanila. At kapag tama na ang oras, muling magtatagpo ang inyong mga landas, hindi dahil aksidente, kundi dahil sa banal na disenyo. Scorpio, habang unti-unting humihina ang liwanag ng kandila at ang huling bulong ng iyong hiling ay dinadala ng gabi, alalahanin mo ito, hindi kailanman nakakalimot ang universo sa mga ninanais ng iyong kaluluwa. Minsan iniisip nating hindi sinasagot ng langit ang ating mga dasal, ngunit ang totoo, papunta na ang kasagutan. Naghihintay lamang ito ng tamang sandali upang dumating. Ipinapaalala ng tarot na ang tadhana ay gumagalaw gaya ng alon sa dagat. Hindi mo ito mapapabilis, ngunit maaari mong ihanda ang iyong puso upang buong-buo itong tanggapin. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat tahimik na panalangin, hindi na sayang. Lahat iyon ay binhi na tumubo bilang iyong lakas. Naglakad ka sa gitna ng mga anino, Scorpio, ngunit tingnan mo ang sarili mo ngayon, matatag, nananalig, at bukas pa rin sa pag-ibig. Iyan ang iyong kapangyarihan. Iyan ang iyong biyaya. Pinagpapala ng universo ang mga pusong nagmamahal ng walang takot, nagpapatawad ng walang galit, at patuloy na umaasa kahit matapos ang bagyo. Malapit mo nang mapansin ang maliliit na pagbabago. Magiging magaan ang hangin. Mas magiging malinaw at masigla ang iyong mga panaginip. At ang puso mo, hindi na ganoon kabigat dahil nagsimula na ang paghilom. Sa tradisyong Pilipino, itinuturo na kapag payapa ang puso, kusang sumusunod ang mga biyaya. Kapag payapa ang loob, umaagos ang biyaya. Ang kapayapaan ay paanyaya sa mga himala. Kaya panatilihin mong matatag ang iyong pananampalataya. Tiwala ka lang, dahil ang nakalaan para sa iyo, kailanman ay hindi maliligaw, gaano man kahaba ang paglalakbay. Ang taong inaalala ng iyong kaluluwa, ginagabayan din siya papalapit sa iyo, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi ng tadhana. Ang mga senyales na nakita mo, nakita rin nila. Ang hatak na nararamdaman mo, nararamdaman din nila. Sapagkat kapag handa na ang kapalaran, sabay na gumagalaw ang dalawang puso. Kaya ngayong gabi, bulongin mo ang huling panalangin ng pananampalataya. Pinalalaya ko ang lahat ng takot. Tinatanggap ko ang lahat ng biyaya. Ang nakalaan para sa akin ay laging makakahanap ng daan pabalik sa akin. Umiti ka, Scorpio. Ginawa mo na ang iyong bahagi. Narinig ka na ng universo. Ngayon, hayaang ang liwanag ng iyong puso ang gumabay sa daan. Dahil malapit nang bumalik sa iyo ang akala mong nawala. Taglay ang paghilom, panibagong simula. At tamang panahon ayon sa kamay ng tadhana.